Lot, nagpasalamat sa lahat ng nagpa-tribute sa superstar. Kay John Rendes kaya, nagpasalamat din. Popular kahapon, si John Rendes dahil sa post niyang mahal na mahal niya ang kanyang pupoy, Ate Guy. Madamdami ng kanyang deklarasyon ng pagmamahal sa namayapang national artist at superstar. Sabi niya sa mahabang post, "Ganda ng pupoy ko. Hindi ko na mapigil ang luha ko. Sa sobrang kalungkutan ko, wala na akong magagawa at wala rin akong magawa. Dati, ako ang kasama mo palagi. Maski sanlakad mo, lagi mo akong kasama sa iyong paglakbay. Hindi kita po malilimutan po. Lagi kang nasa puso ko at isip ko. They can never take that away from me. My cherished memories of you and I." And yung mga mahal mong fans at Nuranians, yung mga payo mo, sinusunod ko kasi ang lagi mong iniisip ang mabuting kalagayan ko. Ayaw mo ako mapahiya sa mga mata ng tao. Wala na po akong magawang tama sa kanilang mata. Ang pinakamagandang ginawa ko ay ang nagmahal sa isang bituin dito sa lupa. Ngayon, nasa langit ka na. Hindi na kita mayakap. Halikan sa noo, sa pisngi. Never na kita muling maaawitan ng You Are My Sunshine na ginawa kong You Are My Popoy, my only Popoy. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my Popoy away. Lagi mo akong gabayan po. Mahal na mahal kita, Popoy ko. They can never take that away from me. In God's hands na, Popoy ko. In God's hands po. Samantala, kaagad na nagpasalamat si Lotlot de Leon sa tribute ni Michael V sa superstar at national artist for film and visual arts. Gumawa nga ng sketch si Michael V upang papurihan si Ate Guy. Sometime in the 90s, narinig ko from the legendary Rico J. Puno kung paano naging superstar sa Philippine entertainment industry, and he said, there are 5 requirements. Number 1, dapat number 1 sa ratings ang TV show mo. Number 2, dapat blockbuster sa takilya ang movie mo. Number 3, dapat nasa playlist ng radio station ang mga kanta mo. Number 4, dapat sold out ang concerts mo. At number 5, dapat magandang reviews ng chatter, stage plays mo. Ang hirap, diba? Iisa lang ang nakilala ko sa showbiz na na-achieve lahat to simultaneously at one point in her career. Si Nora Honor lang. May iba pa ba kayong kilala in this generation sa industriya natin na kayang pumantay sa achievement niya? I seriously doubt it. Rest in peace, superstar. Hindi lang naman kay Michael V nagpasalamat si Lotlot na nagpa-tribute sa inang si Nora, kundi sa lahat ng taong nagmamahal sa superstar. Sa pumunta sa burol ng ina, laking pasasalamat ni Lotlot at ng buong pamilya niya. Samantala, inaabangan naman kung magpapasalamat din si Lotlot kay John Rendes na 30 years na kasama ng ina sa hirap at ginhawa. Alam naman ng lahat na hindi iniwan ni John si Nora hanggang sa huling sandali nito. Kaya nga bago pumanaw si Ate Guy ay may pakiusap siya sa mga taong mahal niya at malalapit sa kanya, lalong higit sa mga anak niya, na mahalin si John Rendes na hindi nang iwan sa kanya simula noon hanggang ngayon. Iisa lang naman talaga ang nais ni Ate Guy, na mahalin din na mga anak niya si John dahil mabuting tao ang singer-rapper. Anyway, sana nga magkasundo-sundo na sila John at pamilya ni Lotlot para kay Ate Guy nang lalong maging happy siya saan man siya naroroon ngayon. Maligayang paglalakbay sa aming nag-iisang superstar at national artist na si Miss Nora Honor. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, comment down below.